At si Leon at Koga ay nag-usap ng tapat tungkol sa desisyon ni Koga na magtrabaho sa ilalim ni Noel sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Inamin ni Koga na kakaiba si Noel, taglay ang mga katangiang higit pa sa kanyang kakayahan sa espada. Napagtanto niya na ang makamit ang tunay na mahalaga ay nangangailangan hindi lamang ng lakas kundi pati na rin ng matalas na isipan at tapang, mga katangiang nakita niya kay Noel. Biniro ni Leon si Koga tungkol sa pagtitiis ng mga abala, ngunit tumugon si Koga na tinanggap na niya ang kanyang desisyon, na sinasabing mahalaga ang pagtanggap dito. Ang kanilang usapan ay naputol nang ipaalala ni Leon ang kanilang pangako na tumulong sa isang ampunan, kung saan sabik na naghihintay ang mga bata. Sa ampunan, mabilis na nalito ang dalawa dahil sa masigla ngunit magulong enerhiya ng mga bata. Pinagtiisan nila ang paghila sa kanilang buhok, pagbato ng mga laruan, at maging ang pagtatangka ng mga bata na isubo ang buhangin sa kanilang bibig, habang pilit na nagpapanatili ng kaayusan. Pabirong nagreklamo si Koga tungkol sa pangako ni Leon na mas madali ang trabahong ito kumpara sa pagkukumpuni ng mga pader ng lungsod. Ngunit ang magaan na kaguluhan ay biglang naging seryoso nang dumating ang dalawang lalaki na nagtangkang takutin ang ampunan upang ibenta ang kanilang lupa. Mariing tumanggi ang madre, ngunit ang mga lalaki na nagtatrabaho sa ilalim ng makapangyarihang Hooger Trading Company ay nagiging mas agresibo. Ang kanilang kaugnayan sa mayamang si Andres Hooger ay lalo pang nagpapahirap sa sitwasyon dahil ang impluwensya ng kumpanya ay umaabot hanggang sa simbahan mismo na nagiging dahilan upang hindi makialam ang simbahan para sa ampunan sa kabila ng maaaring maging epekto na naig ang katarungan kay Koga at humakbang siya upang harapin ang mga lalaki. Si Leon, bagamat nagdadalawang isip sa umpisa na palalain ang sitwasyon, ay sumama rin. Napansin ng mga lalaki ang palawit sa kanilang kwintas na nagkakakilanlan sa kanila bilang mga miyembro ng angkan ni Noel na kilala sa kanilang lakas at kawalang awa. Sa takot na gumanti ang dalawa, umatras ang mga lalaki ngunit nagbanta ng paghihiganti. Bagamat pansamantalang naalis ang banta, nagbabala si Leon na maaaring bumalik ang mga ito. Nagpahayag ng pasasalamat ang pari ng ampunan, ngunit iginiit na haharapin nila ang mga darating na problema, binibigyang diin ang kanyang responsibilidad na protektahan ang mga bata. Nag-alok ng tulong si Leon, ngunit iginalang ang determinasyon ng pari. Matapos makipaglaro sa mga bata at maghapunan na inihanda ng ampunan, nagkaroon si Leon ng pagkakataong magmuni-muni. Nagbukas siya sa pari tungkol sa kanyang mga insekuridad sa kanyang posisyon sa angkan ni Noel at ang kanyang mga pagdududa kung tama ba ang kanyang naging desisyon.